Sa kasalukuyan, ang giyera sa Ukraine ang naging pinakamatinding laban gamit ang drones sa buong kasaysayan ng tao. Sa taon na 2025, halos linggo-linggo, nagpapakawala ang Russia ng mahigit sa 1,000 Shahed drones na tumatarget sa mga lungsod at mahahalagang pasilidad ng Ukraine. Hindi naman nagpahuli ang Ukraine. Gumamit sila ng mas murang quadcopters at pati na rin ng sarili nilang long-range drones. Dahil dito napunta sa isang mahirap na sitwasyon ang mga commander at strategist sa magkabilang panig. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isipin mo, paano mo ipapaliwanag ang paggamit ng napakamahal na interceptor na nagkakahalaga ng milyon-milyon para lang pabagsakin ang isang drone na nasa $50,000 lang ang halaga? Habang tumatagal ang laban, lalo pang nahirapan ang mga existing na air defense systems. Kailangan nilang bantayan ang humigit kumulang 860 miles ng frontline. At hindi lang iyon, kailangan pa nilang saklawin ng malawak na lugar na umaabot ng ilang dosenang milya sa magkabilang direksyon. Dahil dito, manipis na manipis ang depensa sa maraming bahagi. Pero sa loob ng 4 na taon ng tuloy-tuloy na giyera, nakagawa ang Ukraine ng mga kakaibang solusyon para sa problemang ito. At base sa mga unang ulat, mukhang nahanap na nila ang isa sa pinaka-elegante at epektibong sagot. Ito ay isang bagong sandata, isang laser weapon na tinatawag na Sunray. Noong February 10, 2026, naglabas ng ulat ang The Atlantic tungkol sa isang field demonstration ng isang lihim na proyekto. Ayon sa report, halos 2 taon itong tahimik na binuo ng mga sundalo at engineers ng Ukraine. Eksaktong 1 buwan pagkatapos nito noong March 10, 2026, naglabas naman ng footage ang Ukrainian journalist na si Andriy Chaplienko. Sa video, makikitang isang kakaibang sandata na ginagamit laban sa isang tunay na target ng Russia sa aktwal na labanan. Ang kakaiba sa sandatang ito, hindi ito nagpapaputok ng bala. Sa halip, gumagamit ito ng tinatawag na directed energy. Kaya nitong putulin ng fiber optic cable na nakakabit sa drone at kumukonekta sa operator nito. Kapag naputol ang cable, nawawala ang kontrol sa drone at tuluyan itong nagiging inutil nang walang kahit isang putok. Nakakatuwa pa, ang mismong footage ay nakuha mula sa isang Russian military drone. Sa video, makikita ang parang liwanag na mukhang bilog na lumulutang sa hangin. Pero sa totoo lang, epekto lang iyon ng anggulo ng kamera at pag-reflect ng ilaw. Para sa iba, parang eksena ito mula sa science fiction. Pero sa realidad, isa itong simple pero napakalakas na laser beam na diretsong tumatama sa target. Kung susuriin ang Sunray, ang pangatlong laser weapon na hayagang kinumpirma na dinevelop ng Ukraine mula nang magsimula ang full-scale invasion noong February 2022. At base sa mga nakikita at nalalaman sa ngayon, posibleng ito na ang isa sa pinaka-praktikal at matalinong sagot sa lumalalang problema ng drone warfare. Ang unang laser weapon na ipinakita ng Ukraine ay tinawag na Trizub, na ang ibig sabihin ay Trident. Kinumpirma ito ng kanilang Unmanned Systems Forces noong early 2025 at kaya nitong tamaan ang mga target na lumilipad sa taas na lampas 2 kilometers. Sumunod ang pangalawang system na tinawag na Slim Beam. Mas malinaw ang detalye nito dahil mismong Ukrainian Defense Ministry ang naglabas ng impormasyon nang ipakilala ito. Ipinakita nila kung gaano kalakas ang weapon at kung gaano kalayo ang kaya nitong abutin. Parehong may sapat na detalye ang Trizub at Slim Beam, kaya madaling maintindihan kung ano ang kaya nilang gawin. Pero pagdating sa Sunray, ibang approach ang ginawa. Tahimik itong ipinakilala. Walang malaking announcement at halos walang impormasyon na inilabas. Hanggang ngayon, wala pa ring eksaktong data kung gaano kalakas ang power nito, gaano kalayo ang range, o gaano ito kaepektibo sa aktwal na labanan. Mahalaga ang kakulangan ng impormasyong ito dahil may dahilan kung bakit ito tinatago. Ang isa sa mga bagay na ipinakita tungkol sa Sunray ay ang itsura nito. At dito pa lang, makikita mo na agad ang malaking kaibahan. Hindi ito tulad ng inaasahan sa mga laser weapon na nakikita sa pelikula. Walang malaking makina, walang generator na kasing laki ng truck, at wala ring control room na puno ng ilaw at screens. Ayon sa paglalarawan ng The Atlantic, mas kahawig pa ito ng simpleng telescope na ginagamit ng hobbies. May 2 kamera sa magkabilang gilid at ang buong unit ay kasya lang sa trunk ng isang normal na sasakyan. Sa demonstration, inilagay lang ito sa harap ng isang pickup truck. Nang gamitin ng weapon, isang drone na nasa ilang daang yarda ang layo ang biglang nagliyab. Ilang segundo lang bumagsak ito mula sa taas na may apoy. Halos walang tunog ang buong proseso. Wala ring bala o misil na ginamit.
Tahimik pero diretso ang epekto. Dito nagiging malinaw kung bakit mahalaga ang ganitong uri ng weapon. Sa karaniwang depensa, bawat paggamit ng interceptor ay may katumbas na gastos. Bawat missile ay kailangang gawin, bilhin at subukan. Ibig sabihin, bawat target na tatamaan ay may kasamang malaking halaga. Pero sa laser weapon tulad ng Sunray, energy ang ginagamit sa halip na bala. Dahil dito, posibleng mas mababa ang gastos sa bawat paggamit. Sa panahon ngayon na halos araw-araw ay may mga drone na kailangang pabagsakin, malaking bagay ang ganitong uri ng solusyon. Dati, may limit kung gaano kalaki ang kayang gastusin ng Ukraine para sa anti-drone warfare na hindi gumagamit ng electronics o sarili nilang drones. Ibig sabihin kung hindi drone ang gagamitin nila, ang natitira na lang ay subukang sirain ng koneksyon sa pagitan ng drone at ng operator nito. Pero nang lumabas ang mga fiber optic drones noong 2024, naging mas mahirap iyon. Dahil wired ang koneksyon, hindi sapat ang signal jamming. Kailangan mo talagang putulin ang mismong kable para mawalan ng kontrol ang drone. At kung hindi mo yun magawa, tuloy-tuloy lang ang operasyon nito. Dito pumapasok ang halaga ng laser weapon tulad ng Sunray. Hanggat may kuryente, pwede itong gamitin ng paulit-ulit na halos walang gastos kada paggamit. Walang bala na kailangang palitan. Walang missile na kailangang gawin ulit. Kung ikukumpara sa oras na kailangan para maghanda at mag-launch ng isang Patriot missile system interceptor, posibleng nakapag-target na ang isang laser weapon ng daan-daang drone. At hindi biro ang presyo ng bawat Patriot missile. Umaabot ito ng daan-daang libong dolyar kada isa. Bukod pa doon, mas bagay ito laban sa aircraft o malalakas na cruise missile, hindi sa murang drone na madalas gamitin ngayon. Kaya kung titingnan sa gastos, mas praktikal ang laser. Lalo na sa isang giyera kung saan paramihan ng resources at tibayan ng labanan. Kung pamilyar ang ideya ng tahimik na beam na kayang magsunog ng target sa loob lang ng ilang segundo, hindi ka nagkakamali. Noong dekada 60, ipinakita na ito sa Star Trek. Gumamit ang crew ng USS Enterprise ng tinatawag na phasers, mga beam ng energy na pwedeng magpahinto, mag-disable o tuluyang sumira ng target. Sumunod naman ang Star Wars, kung saan ipinakita ang mas malalaking version tulad ng turbo lasers at ang Death Star na kayang magwasak ng buong planeta gamit ang energy beam. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit na inisip ng mga kwento ang ideya ng sandata na gumagamit ng liwanag imbes na bala. Pero sa totoong buhay, malayo pa ang Sunray sa ganung level. Hindi nito kayang wasakin ng tangke o makapal na bakal. Pero ang prinsipyo ay pareho. Pinagtutuunan nito ng sapat na energy ang isang maliit na bahagi hanggang uminit ito ng husto at masira ang target. At ang ideyang ito, matagal nang pinag-aaralan at unti-unti nang nagiging realidad ngayon. Ang kailangan lang gawin ng Sunray ay painitin ng sobra ang loob ng isang maliit na drone o sunugin ang manipis nitong frame sa layo na ilang daang yarda. Hindi ito tungkol sa sobrang lakas na parang sa pelikula. Pareho lang ang prinsipyo, mas maliit lang ang scale. At yun mismo ang kailangan ng Ukraine dahil araw-araw silang hinaharap ng maraming drones. Makikita kung paano ito gumagana sa video noong February. Isang maliit na drone ang pinalipad papalayo ng ilang daang yarda. Kusang sinundan ito ng system gamit ang mga kamera nito at tuloy-tuloy na nakalak sa target. Ilang segundo matapos ibigay ang utos, bigla na lang nagliyab ang drone at bumagsak. Sa video naman noong March, iba ang ginawa ng weapon. Hindi nito tinarget ang mismong drone kundi ang fiber optic cable na nakakabit dito. Ito ang linya na nag-uugnay sa drone at sa operator sa lupa. Nang maputol ang cable, hindi sumabog ang drone. Hindi rin ito nasira agad. Basta na lang itong nawalan ng kontrol at tuluyang bumagsak. Sa ibang paraan, mas malinis itong approach. Walang apoy na pwedeng magdulot ng dagdag na panganib. Walang debris na pwedeng tumalsik kung saan-saan. Ang tanging nasira ay ang cable na ginagamit para kontrolin ng drone. Kahit controlled setup ang mga demo na ito, malinaw pa rin ang ideya kung bakit ito mahalaga sa aktwal na laban. Mas dumadami ang paggamit ng Russia ng tinatawag nilang waiting drones. Ito ang mga drone na nakahover lang malapit sa frontline habang nakakabit sa mahabang fiber optic cable. Sa cable dumadaan ang signal, kaya hindi sila umaasa sa GPS at hindi rin sila tinatablan ng jamming. Dito nagkakaproblema ang Ukraine. Ang mga paraan tulad ng jamming at GPS spoofing na epektibo laban sa Shahed drones at commercial quadcopters, hindi gumagana laban sa drone na direktang kinokontrol gamit ang kable.
Pero kung may laser na kayang putulin ang cable sa loob lang ng ilang segundo, nagkakaroon ng solusyon sa problemang ito na dati ay halos walang maayos na sagot. Sa mas malapit na laban, malaking problema rin ang maliliit na quadcopters na binago para maghulog ng granada o lumagdala ng explosive. Ito ang isa sa pinakakaraniwang armas sa frontline. Madalas nitong ginugulo at tinatakot ang mga sundalo sa lupa. Murang gawin ang mga drone na ito, marami ang kayang ilabas, at mahirap pabagsakin gamit ang karaniwang armas. Kaya habang tumatagal ang giyera, lalong nagiging mahalaga ang mga bagong paraan tulad ng Sunray para makasabay sa ganitong klase ng banta. Isipin mo ang isang depensa na kayang pabagsakin ng drone sa loob lang ng ilang segundo, tahimik, walang ilaw na halatang galing sa baril at walang bala na nauubos. Hindi nito inilalantad kung nasaan ang operator dahil halos wala itong tunog. Para sa isang maliit na unit tulad ng company o batalyon, napakalaking tulong nito. Ilagay mo lang ito sa sasakyan, i-connect sa generator, at hayaan ng tracking system ang gumawa ng trabaho. Habang papalapit ang bawat maliit na FPV drone sa depensa, pwede agad itong targetin. At bawat paggamit halos walang gastos. Dito nagiging mas kapansin-pansin ang kwento ng Sunray kapag tiningnan ang mga numero. Ayon sa mga ulat, umabot ng humigit kumulang 2 years ang development nito. May mga estimate na ang prototype ay nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Pero kapag ginawa na ito sa mas maraming unit, posibleng bumaba ang presyo sa ilang daang libong dolyar bawat isa. Kung ikukumpara, isa sa pinakamalapit na halimbawa ay ang Helios Laser Weapon System ng US Navy. Ang ibig sabihin ng Helios ay high-energy laser with integrated optical dazzler and surveillance. Ginawa ito ng Lockheed Martin sa ilalim ng kontrata na pinirmahan noong 2018 na nagkakahalaga ng $150 million. At development pa lang iyon, hindi pa kasama ang gastos sa paggawa at pag-deploy ng maraming unit. May mga pagsusuri pa nga na nagsasabing kapag isinama ang kabuuang programa, posibleng umabot ito sa halos $1 billion. Walang duda na mas malakas ang American system at kayang gumawa ng mas mabibigat na gawain na hindi kayang tapatan ng prototype ng Ukraine. Pero kung ang pag-uusapan ay ang aktwal na kailangan sa frontline, tulad ng pagbagsak ng maliliit na drone na malapit sa mga sundalo, mas praktikal ang approach ng Ukraine. Mas mura, mas simple, at mas madaling gamitin sa dami ng target na kailangang harapin araw-araw. Mas lalong lumilinaw ang kaibahan kapag tiningnan ang ibang laser weapon development noong 2025 sa kanluran. Halimbawa, ang Rheinmetall kasama ang MBDA ay matagal nang gumagawa ng laser system na ilalagay sa barko, simula pa noong 2019. Ipinapakita nito na habang ang ibang bansa ay nakatuon sa malalaking system para sa barko o mataas na level na depensa, ang Ukraine naman ay gumawa ng mas simple pero diretsong solusyon para sa pinakakailangan nila sa laban. Pagsapit ng early 2026, ang programang ito ay nakatapos na ng mahigit 1 year na sea trials at higit sa 100 live fire tests. Pero kahit nasa testing pa lang, nag-aalala na ang budget committee dahil sa laki ng gastos. Umabot na ito sa humigit kumulang 462 million euros, nakatumbas ng halos $548 million at para pa lang iyon sa demonstrator phase. Samantala, ang Australian company na Electro-Optic Systems ay may sarili ring laser weapon na tinatawag na Apollo na may 100 kilowatt na power. Noong August 2025, nakakuha ito ng unang export contract at ang bumili ay ang Netherlands. Ang mga ganitong system ay matagal nang dinedevelop at dumaan sa mahigpit na standards ng Western military. Kailangan nilang patunayan na maaasahan compatible sa ibang system at kayang tumagal sa mahabang panahon. Dahil dito, mas humahaba ang development at mas lumalaki ang gastos. Kung ikukumpara, ibang direksyon ang pinili ng Ukraine sa Sunray. Hindi ito ginawa para maging sobrang komplikado o sobrang mahal. Ang focus nito ay maging mura, mabilis gawin at madaling i-deploy kahit nasa gitna ng giyera. At higit sa lahat, ginawa ito para sa isang malinaw na problema. Ang dami ng drone na patuloy na nagdudulot ng panganib sa frontline. Kung sakaling magawa ng Ukraine na gumawa ng Sunray ng maramihan, malaki ang magiging epekto nito. Hindi pa ito sigurado, pero kung mangyari, magbabago ang balanse sa depensa. Sa ngayon, nakalayer ang air defense ng Ukraine. Sa pinakamalayong range, nandyan ang Patriot missile system na ginagamit laban sa ballistic at cruise missiles. Sa gitnang range, may ibang system na sumasalo ng mga target na nasa pagitan ng layo. At sa pinakamalapit na bahagi, ang mga sundalo mismo ang umaaksyon gamit ang machine guns, electronic warfare tools,
at kahit improvised na paraan para mahuli ang drones. Dito papasok ang Sunray. Pwede itong ilagay sa pinakamalapit na layer bilang tahimik na depensa na hindi gumagamit ng bala. Hindi nito nauubos ang stock ng missile na palaging kulang at kailangang palitan. Kung ang bawat unit ay nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar, posible itong maipamahagi sa maraming lugar, mula sa brigade hanggang sa battalion positions. At kapag nangyari iyon, mas lalakas ang kakayahan ng Ukraine na harapin ang tuloy-tuloy na banta ng mga drone sa frontline. Kahit hindi pa ganun karami ang units, kung may papakalat ang Sunray sa iba't ibang bahagi ng frontline, malaking dagdag agad ito sa depensa ng Ukraine laban sa mga drone na malapit ang range. At ang mahalaga, nagagawa ito ng hindi nadadagdagan ang gastos sa interceptor missiles, na isa sa pinakamabigat na gastos sa buong giyera. May kakaiba rin sa paraan kung paano na-develop ang Sunray. Ipinapakita nito ang estilo ng Ukraine pagdating sa paglikha ng bagong technology habang may laban. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang project mga 2 years bago ito ipinakita sa publiko noong February 2026. Ibig sabihin, bandang early 2024 ito sinimulan. Ito rin ang panahon na lalong dumami ang paggamit ng Russia ng Shahed drones at hirap na ang Ukraine na sabayan ang depensa dahil kulang ang resources. Hindi naghintay ang mga engineer ng mahabang proseso. Wala silang luxury ng maraming taon para mag-develop, walang mahabang bidding at wala ring sunod-sunod na approval mula sa gobyerno. Nakita nila ang problema, agad silang gumawa ng solusyon at tuloy-tuloy nilang inayos hanggang umabot sa puntong kaya na itong ipakita sa isang journalist mula sa The Atlantic. Kung ikukumpara sa kanluran, malayo ang bilis ng ganitong approach. Halimbawa, ang development ng laser weapons ng US Navy ay umaabot na ng mahigit 2 decades. Sa Germany, ang kanilang ship-based laser ay dinedevelop na ng hindi bababa sa 6 years at hindi pa rin ganap na ginagamit sa actual operations. Sa UK naman, ang Dragonfire program ay nagsimula pa noong 2017 at nagkaroon lang ng matagumpay na test noong 2024. Ang dahilan kung bakit mabagal ang ganitong proseso sa kanluran ay dahil sinisigurado nilang ligtas, compatible sa iba't ibang system at kayang gamitin sa loob ng mahabang panahon. Minsan umaabot ng 30 years. Pero ang ganitong sistema ay hindi tugma sa bilis ng pagbabago ng drone warfare sa Ukraine. Habang tumatagal ang development ng isang weapon, patuloy namang nag-i-improve ang drones ng kalaban. Sa oras na matapos ang isang bagong system, posibleng may 2 o 3 bagong version na agad ang drones na kailangan nitong harapin. Kaya sa sitwasyon ng Ukraine, mas mahalaga ang bilis at praktikal na solusyon kaysa sa perpektong design na inaabot ng maraming taon bago matapos. Hindi kayang maghintay ng Ukraine ng perpektong solusyon. Ang kailangan nila ay sapat na gumagana, agad, at kayang gawin sa dami na may epekto sa laban. Ito ang klase ng pag-iisip na nagtulak sa kanila na makagawa ng maraming mabilis na innovation kahit mas kaunti ang resources nila kumpara sa kalaban. Sa panahon ng giyera, hindi nila inuuna ang pangmatagalang gamit o pagiging compatible sa iba't ibang system. Hindi rin nila iniisip kung gaano ito kaganda sa papel. Ang mahalaga ay may gumaganang solusyon bago pa dumating ang susunod na wave ng Shahed drones. Pero kahit ganito ka-practical ang approach, may mga posibleng limitasyon ng Sunray. Sa mga demo, nakita na kaya nitong pabagsakin ng maliit na drone sa layo na ilang daang yarda. Sa isa pang video, ipinakita na kaya nitong putulin ang cable sa halos parehong distansya. Pero hindi pa rin nito sinasagot ang mga tanong na mahalaga sa aktwal na depensa. Hanggang saan ba talaga ang maximum range nito? Gaano kalakas ang power na ginagamit nito? Ano ang mangyayari kapag may ulan, fog, alikabok o usok na karaniwang kondisyon sa battlefield? Isa pa, gaano ito kabilis makasabay sa isang drone na mabilis gumalaw kumpara sa drone na nakahover lang? Sa isang report na inilabas noong December 2025, sinabi ng Rand Corporation na ang directed energy weapons ay hindi pa ganap na mature at hindi pa maituturing na reliable na solusyon sa ngayon. May mga malinaw na dahilan kung bakit. Una, nangangailangan ito ng sapat na power at support equipment para gumana ng tuloy-tuloy. Pangalawa, limitado ito sa line of sight. Ibig sabihin hindi nito kayang tamaan ng target na may harang o masyadong malayo. Pangatlo, malaki ang epekto ng kondisyon ng hangin. Ang laser ay naapektuhan ng moisture, alikabok at iba pang particles sa hangin. Kapag malinaw ang panahon, maganda ang performance. Pero sa totoong laban, hindi laging ganun ang sitwasyon. Karaniwan ang testing ay ginagawa sa maayos na kondisyon o may kontroladong simulation lang ng masamang panahon. Pero sa aktual na battlefield, mas komplikado ang mga kondisyon at mahirap hulaan kung pareho pa rin ang magiging resulta.
May isa pang limitasyon na hindi maiiwasan at ito ay dahil sa mismong physics. Para pabagsakin ang isang maliit na drone sa layo na ilang daang yarda, kailangan mong mag-focus ng sapat na energy sa isang maliit na bahagi sa loob ng maikling oras. Kung kulang ang power o hindi sapat ang focus, hindi agad magiging epektibo ang resulta. Ang pabagsakin ng isang Shahed 136 na lumilipad ng humigit kumulang 110 miles per hour mula sa halos 1 mile ang layo ay ibang level na hamon. Kailangan nito ng mas mataas na energy, mas eksaktong tracking, at mas mahabang oras na nakafocus ang beam sa target. Sa ngayon mukhang hindi ito maaabot ng sunray. Kaya mas malamang na gamitin lang ito laban sa maliliit na drone sa malapit na distansya. Hindi ito maliit na limitasyon. Ang Shahed ang isa sa mga armas na may pinakamalaking pinsala sa Ukraine. Ito ang mga drone na sumira sa power plants, nagdulot ng blackout sa gitna ng taglamig at pumatay ng mga sibilyan kahit nasa loob na sila ng bahay. Kung hindi kayang harapin ng sunray ang ganitong klase ng drone, hindi ito maituturing na katumbas ng isang all-in-one defense system tulad ng Iron Dome. Mas tama na tingnan ito bilang isang tool na para sa specific na sitwasyon, lalo na sa malalapit na banta na mahalaga pero bahagi lang ng mas malaking depensa. Ganito rin ang direksyon ng Ukraine pagdating sa kanilang air defense. Hindi sila umaasa sa iisang solusyon. Gumagawa sila ng layered system kung saan bawat bahagi ay may sariling role. Ayon sa ulat, inatasan ni Volodymyr Zelensky si Pavlo Yelisarov na bumuo ng isang integrated na depensa para protektahan ang mahahalagang lugar bago mag-summer 2026. Mabilis ang timeline at hindi madali pero malinaw ang direksyon. Sa planong ito gagamitin ng mga laser tulad ng sunray para sa malapitang depensa. Kasama rin ng CDs, isang autonomous interceptor drone system na kayang mag-launch pataas at habulin ang target gamit ang camera at AI. May isa pang system na tinatawag na P1 Sun mula sa Skyfall, isang reusable interceptor drone na may record na lampas 1,000 na target ang napabagsak. Samantala, ang mga mas mamahaling missile mula sa kanluran tulad ng Patriot Missile System, NASAMS at IRIS-T ay itinatabi para sa pinakamapanganib na target. Ito ang mga ballistic missiles at advanced cruise missiles na hindi kayang harapin ng drone o ng short-range laser. Sa kabuuan, malinaw ang strategy. Hindi isang sandata ang sagot sa lahat, kundi kombinasyon ng iba't ibang system na nagtutulungan para matakpan ang bawat uri ng banta. At sa setup na yon may mahalagang papel ang sunray, kahit hindi ito ang pinakasentro ng depensa. Sa setup ng depensa, malinaw ang prinsipyo. Kung mas mura ang banta, doon ito hinaharap sa mas murang paraan. Hindi na kailangan gumamit ng mahal na missile kung kaya naman itong tapatan ng mas simpleng solusyon. Pero kahit promising ang sunray, may mga tanong pa rin na kailangang sagutin. Wala pa ring malinaw na detalye tungkol sa power nito, gaano kalayo ang abot, at paano ito gumagana kapag may ulan, alikabok o usok. Mahalaga ang mga impormasyong ito dahil dito malalaman kung gaano talaga ito kaepektibo sa totoong laban. Kapag lumabas na ang mga numerong ito, saka pa lang masusukat kung ilang unit ang kailangan ng Ukraine para magkaroon ng tunay na epekto laban sa dami ng drone na hinaharap nila. Doon din malalaman kung magkano ang kabuuang gastos para maabot ang level na yon. Sa ngayon, ang sunray ay isang malakas na ideya na napatunayan na sa ilang test pero hindi pa ito kumpletong solusyon. Kahit ganun, may isang bagay na paulit-ulit na pinapakita ng Ukraine sa gerang ito. Kaya nilang habulin at paliitin ng agwat sa technology na dati ay parang imposible maabot. At nagagawa nila ito ng mas mabilis kaysa inaasahan at sa mas mababang gastos kumpara sa mga program ng kanluran. Mula idea hanggang sa aktual na demo, umabot lang ng 2 years. Ang prototype ay nagkakahalaga lang ng ilang milyong dolyar at kapag ginawa na ito ng maramihan, posibleng bumaba sa ilang daang libong dolyar bawat unit. Isang system na kayang pabagsakin ang maliit na drone sa loob ng ilang segundo, walang bala, walang malakas na tunog, at walang malinaw na senyales kung saan nanggaling ang atake. Sa isang giyera kung saan mahalaga ang maliliit na advantage at tuloy-tuloy ang pag-ubos ng resources, ang ganitong klase ng teknolohiya ay hindi lang simpleng upgrade. Posibleng ito ang simula ng mas malaking pagbabago sa paraan ng pakikipaglaban.